Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, 1 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-19 sa buwan ng Agosto taong 2026. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo Liberdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po si Bernardadis. Good morning sa iyo, Bernardadis. Isang maulan pa rin po na umaga sa ating lahat. Tama yung sinabi mo, ano po, doon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, ay balita natin na nakapasok na sa yung bagyo dito sa PAR. Ito yung pinangalan ng Neneng. Ang bagyong Neneng. Oo, yan, may makakadagdag yan doon sa lakas ng ulan. Oo, kasi hahatakin niya yung habagat at magpapalakas sa habagat. Ang resulta, magpapaulan. Eh, magdamag tayong inulan din. Oo, dahil alam mo naman, yung alarma ng NDRRMC. Orange rainfall warning kagabi pa, kaya napakalakas po ng ulan at may mga pabugso-bugso pang hangin. And thank you very much. I'd like to acknowledge the NDRRMC kasi lagi silang nagbibigay ng mga reminder. That's very good. Ano Maganda pa? po yun para makapaghanda tayo yung ating mga kababayan at lagi po ang paalala sa atin, iwas tayo sa paglusong sa baha. May nagpadala sa akin ng video kahapon, Ani. Doon sa isang lugar sa Caloocan, yung mga bata, ginawang resort yung tubig baha. Naku po. Hindi nila alam yung leptospirosis dyan. Dapat yung mga nanay, dapat. DOH, naku. Correct. I-remind lagi yung mga anak nila. Dito pa naman sa ating lugar, sa Metro Manila, alam naman nating hindi po malinis ang mga tubig sa mga kanal, sa mga estero. Naku po, kumakaway ang mga sakit. Kaingat po tayo at paalala po sa ating mga kasambahay dahil meron po kasing mga opisina na mga gobyerno ngayon, Ani, na naka-work from home schedule. Kaya bago po kayo pumunta sa mga government offices, kung may mga lalakarin po kayong mga papeles at iba pa, ay pakicheck muna po sa kanilang mga social media page at may mga advisory po yung ating mga lokal na pamahalaan, yung ating mga mayor. Baka po may pupuntahan kayo sa kanilang mga tanggapan, ay naka-work from home po ang karamihan ngayon. Okay, paalala po namin yan. Umpisa na tayo. Hataw na! Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Muling magpapatupad ng alternative mode of learning sa ilang mga paaralan sa bansa ngayong araw. Bunsod na rin ang epekto ng masamang lagay ng panahon. Kahapon, muling nag-issue ng Memorandum Circular ang Malacanang kung saan ipinag-utos ang pagpapatupad ng alternative mode of learning sa lahat ng mga paaralan sa Metro Manila. Ipatutupad din ito sa 17 pang mga probinsya, kabilang na ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga. Gayon din sa Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Bukod sa alternative learning modes, ipatutupad din ang work from home arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa mga nabanggit na lugar. Pero hindi rito kasama ang mga ahensya o departamento na nakatalaga sa frontline services. Hataw Balita ngayon. Muling magpapatupad ng libreng sakay ang Department of Transportation sa ilang mga lugar sa Metro Manila ngayong araw ng Miyerkules, August 19. Sa advisory ng DOTR, kabilang sa mga ruta na lalagyan ng libreng sakay ang Quiapo to Fairview, Quiapo to Welcome Rotunda along Espanya, gayon din ang Divisoria to Cubao via Recto o Nagtahan. May libreng sakay din sa ruta ng Divisoria to Monumento, Baclaran to Monumento via Taft, Calentong to Pasig, Marikina to Cubao, Loton to Sucat at Loton to PITX. Papasada rin ang libreng sakay sa may area ng Pasig Palengke to Cainta Junction. Maging sa Monumento to PITX via EDSA Busway. 27 sasakyan ng gobyerno ang magbibigay ng libreng sakay ngayong araw na magsisimula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Lain pa rin ito na masigurong may masasakyan ang mga commuter, lalo na ang mga papasok sa trabaho. Hataw Balita ngayon.
Nakaranas naman ng matinding buhos ng ulan ang ilang lugar sa lalawigan ng Occidental at Oriental Mindoro kahapon, bunson pa rin ng epekto ng southwest monsoon o habagat. Dahil sa lakas ng pangulan, binaha ang ilang lugar kaya't kinailangan na i-rescue ang ilang mga residente. May hataw na balita si Joan Nano. Kuha ang video na ito bandang alas 9 ng umaga kahapon sa Barangay Villaflor sa Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Naranasan sa lugar ang matinding buhos ng ulan, gayon din ang malakas na pag-agos ng tubig sa Tamaraw Falls kung saan halos mag-zero visibility sa lugar. Sa lakas ng ulan, binaharin ang White Beach sa Puerto Galera. Sa video na ito nakuha ni Nicole Sore, makikita ang mabilis at malakas na pagragasa ng tubig. Ilang mga kalsada din sa lugar ang hindi madaanan kahapon dahil sa mga naitalang insidente ng landslide at pagbagsak ng mga puno, habang nabuwal din ang ilang poste ng kuryente. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad upang maialis ang mga nakahambalang sa kalsada. Sa may poblasyon sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, isang bahay sa tabi ng ilog ang biglang nawasak dahil sa lumambot ang kinatitirikan nitong lupa. Habang tinangay rin ng malakas na agos ng tubig ang mga naputol na puno. Sa bayan ng Mamburao, inilikas ang ilang mga residente dahil sa baha. Sa kasagsagan ng ulan, ilang mga residente ang sinagip ng mga rescuer kahapon matapos na matrap sa loob ng kanilang mga bahay. Habang ilang poste rin ng kuryente ang nagtumbahan sa gitna ng kalsada. Samantala sa bayan ng Magsaysay sa Occidental Mindoro, nagtulong-tulong ang mga rescuer na sagipin ang dalawang lalaking ito na natrap sa ibabaw ng kumpul ng kahoy sa gitna ng ilog. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng mga otoridad sa sitwasyon sa lalawigan upang agad na makatugon sa mga nangangailangan ng tulong. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Patay sa landslide ang isang 34 anyos na residente ng barangay Sinandigan, Puerto Galera, Oriental Mindoro kahapon. Sa inisyal na investigasyon, biglang gumuho ang lupa at pader kung saan naroon ang biktima. Agad dinala ang biktima sa ospital matapos maiahon sa guho, subalit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang lugar. Pinayuhan ng mga residente na maging alerto at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan. Hataw Balita ngayon. Na uunawaan ng Malacanang ang damdamin ng ating mga kababayan na hindi natuwa sa ipinost ni First Lady Liza Araneta Marcos sa gitna ng mga pangulan at malawakang pagbaha na naranasan noong Lunes. Umani ng batikos ang social media post na ito ng First Lady noong August 17, kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Marami ang hindi nasiyahan sa timing ng post ng unang ginang na para sa iba ay naging insensitive umano na itinaon kung saan marami ang nagkakaaberya dahil sa matinding ulan at pagbaha. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na uunawaan nila ang damdamin ng ating mga kababayan at karapatan niya ng bawat isa na magkaroon ng sariling opinyon. Pero binigyan din ng Palace official na bago pa ang kalamidad noong Lunes, naging abala na rin ang First Lady sa mga nakalipas na araw sa pag-abot ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Nauunawaan po natin kung may ilang mga hindi po nasiyahan sa timing o paraan ng pagkakasulat ng post ng ating First Lady. Karapatan ng bawat isa na magkaroon ng sariling opinyon. At ito naman po ay mahalaga at pinakikinggan po ni First Lady ang lahat ng opinyon para malaman niya kung ano ang
nararapat na ano pang tulong, batikos, ay kailangan itong malaman. Ngunit bago po kasi dumating ang masamang panahon na ito, ay abala si First Lady sa mga gawain para sa ating mga kababayan. So nais din po natin itong ipabatid sa ating mga kababayan. Paglilinaw ng palasyo, walang masamang intensyon ang First Lady at layon lamang ng nasabing post na magpasalamat sa pagsapit ng kanyang kaarawan. Nais lamang ipahatid ng birthday post na ito ang kahalagahan ng bawat araw at bawat taon na bigay ng Panginoon kahit ano pang dilubyo o pagsubok ang kinakaharap natin. Hataw Balita ngayon. Plano ng Department of Public Works and Highways na maglagay ng 4 na cross drainage sa may Espanya Boulevard na isa sa mga nakikitang solusyon upang maiwasan na ang mga pagbaha sa lugar. Sa press briefing kahapon sa Malacanang, ibinahagi ni Secretary Dizon ang detalye ng proyekto na planong simulan ngayong darating na Setyembre. Ang kay Secretary Dizon, masyado ng luma ang drainages sa Espanya, kaya dapat na itong maiayos upang maibsan ang baha sa lugar. Noong Lunes, isa ang Espanya Boulevard sa mga lugar sa Maynila na matinding binaha, kung saan maraming mga estudyante at mga commuter ang lumusong sa tubig para lamang makapasok. Meron tayong sisimulan sa Espanya this year, ngayong September, no, na cross drainage. Yung maalala nyo, binisita namin ni Mayor Isko yan 2 weeks ago. At kailangan kasi na, ang problema kasi sa Espanya, walang pinupuntahan ng tubig eh. No, so pag napuno na yung mga lumang drainage na maliliit pa, aapaw na. So kailangan yung tubig dadali natin. Meron tayong gagawing 4 na cross drainages na dediretso sa tatapon sa mga estero natin papuntang Pasig River. Hataw Balita ngayon. May mga tina-target ng lugar ang Department of Public Works and Highways para paglagyan ng flood mitigating projects para sa mga susunod na taon. Ayon kay Secretary Vince Dizon, kabilang sa kanilang uunahin ay ang mga mabababang lugar at may malalaking daluyan ng tubig. May umahataw na balita si Benedict Samson. Sinisimulan ng tukuyin ng Department of Public Works and Highways ang mga lugar sa bansa para sa gagawing flood mitigating projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, priority nila ang pagsasaayos ng daluyan ng tubig sa National Capital Region o NCR. Isa na rito ang planong pagpapataas sa navigational gate sa Navotas City at paglalagay ng detention basin sa Quezon City. Meron tayong pinasok sa 2027 budget na, since meron na ulit na flood mitigation projects doon. May malalaking projects dito sa Navotas, yung 2 pumps na dagdag natin dito, plus yun nga yung pagsasara ng mga gaps. We just have to keep on pushing this and find ways, retarding basins para bago tumapon sa San Juan River, hindi muna umaabot doon. Kaya critical yung mga retarding basins sa QC. Bukod dito, kasama na rin anya sa kanilang popondohan ay ang paglalagay ng flood mitigating system sa mga lugar na kritikal at may malalaking river basin sa Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon Region, Bicol Region, Panay Island, Cebu, Davao Region at North at Central Mindanao Region. Ibang kaso naman para sa ahensya ang sa Cordillera Administrative Region o CAR. Pupunta ako sa Baguio, may Special Regional Development Council Executive Committee meeting sa Baguio. On Friday, I'll be there. We will discuss kung ano, kasi special case ang CAR eh. Kasi puro landslide tsaka ano yun eh, yung rumaragasan tubig galing sa mga bundok yon. So special case yon. Binigyang diin din ng kalihim na kailangan munang dumaan sa mahigpit na proseso ang isang proyekto bago sila maglaan ng pondo. Ngayon, bago ipasok sa budget, kailangan may plano, kailangan may certificates from the local development councils and the regional development councils or the regional development councils. Kailangan may required studies yan. 5 documents ang required. 5 requirements ang strict requirements for flood mitigation. No? So kung wala yung 5 yon, hindi papasok sa budget yon. So isa yon sa mga safeguards natin na hindi na maulit yung nangyari dati.
Bukod dito, sinabi rin ni Dizon na nararapat na may koordinasyon sa local government unit bago ipatupad ang isang proyekto. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Dalawang linggo nang lubog sa baha ang 29 na barangay sa Kalumpit, Bulacan. Sa kabila nito, ilang mga residente ang ayaw pa rin na iwan ang kanilang mga bahay. Iba't ibang paraan naman ang ginagawa ng mga residente para tugunan ang kanilang pangangailangan sa gitna ng mga pagbaha. Si Nestor Torres, humahataw. Po kami nag-evacuate kasi po mataas po yung bahay namin. Kaya pa naman pong sa bahay namin, may matutulugan pa naman po. Doon na rin po kami nagluluto, lalabas lang po kami, bibili lang po ng pagkain. 2 linggo nang lubog sa baha ang bahay ni RJ Ronron Basa, ngunit mas pinili niyang manatili sa bahay at magtiis na lumusong sa baha. Babantayan lang ang gamit nila. Nasanay na rin silang nagluluto sa bahay kahit baha. Si May Santos naman, naabutan ng UNTV News and Rescue Team na naglalaba habang nakalusong sa lagpas tuhod na baha. Nasa evacuation center ang kanyang anak at asawa at siya lang ang naiwan para magbantay ng bahay. Masakit po sa mga tuhod, balakang. Nakatayo lang eh. Ayan, ganyan. Babad sa tubig. Wala, kailangan maglaba. 2 linggo nang lubog sa baha ang mga bahay dito sa Lexber Home Subdivision at abot hanggang Bewang Narik ang tubig baha. Ang iba sa kanila sumasakay na lang ng bangka. Pero ang kahirapan nito, yung iba nagbabayad pero meron naman na nagmamagandang loob na libreng sakay. Sinasakay po na sila ng libreng sakay sa bangka. Nag-iikot-ikot po. Pag may sasakay po, sinasakay namin. Yung iba na may pambayad, nagbabayad po. Dip-dip na po ba dito eh. Isa naman si RJ sa mga nabigyan ng pagkakataon na makasakay ng libre. Sobrang laking tulong po kasi nasa amin na po yun kung magbabayad po kami o hindi. Dahil libreng sakay lang din naman po para makalabas po galing mula sa amin hanggang kanto. Dahil sobrang lalim po ng baha. Samantala, umabot na sa 70 pamilya ang lumikas sa evacuation center sa Pio Corscosa. Problema naman, mayroon na ring nagkakasakit ng pagsusuka, ubo, sipon at lagnat dahil na rin sa sitwasyon nila sa lugar. Yung sa loob na po namin bahay, hanggang po baywang lang po. Tapos may 3 po kaming anak. Puro, may mga ubo po sila. Tapos pinainom ko na rin po ng gamot na para sa ubo. Kasi syempre dito po sa evacuation marami pong tao. Sa ngayon ay lubog pa rin sa baha ang 29 na barangay sa Kalumpit na isinailalim na sa state of calamity. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Kasabay ng baha, isa rin sa laganap ay ang mga sakit dala ng masamang panahon. Tiniyak naman ng pamahalaan na sapat ang mga gamot para sa iba't ibang karamdaman ngayong tagulan. Samantala, sa Quezon City, nakatalaga na ang ilang mga doktor sa iba't ibang mga evacuation center para bantayan ang kalusugan ng mga nagsilikas na residente. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Ito po kayo ng center para po sa pamimigay ng dosis po para sa leptospirosis po. Hindi kapos ng gamot panlaban sa leptospirosis ang bansa. Yan ang tiniyak ng Malacanang kasunod ng malawakang pagbaha sa mga nakalipas na araw dahil sa madalas na mga pag-ulan. Kabilang sa mga gamot na naka-preposition sa mga evacuation center ang doxycycline o ang gamot na ginagamit sa ilang bacterial infections kabilang ang leptospirosis. At kung wala mang supply ay ipaabot lamang agad sa amin, sa PCO, DOH, para po matugunan agad kung iniisip po nila na sa kanilang lugar ay may kakulangan ng mga kailangang gamot para sa mga ganitong mga illnesses na related sa pagbabaha at pag-uulan. Sa mga evacuation center sa Quezon City, may health service station kung saan mayroong nakaistasyong doktor at mga barangay health workers. Libreng binibigyan ng gamot ang mga evacuee upang masigurong nasa maayos na kalagayan ang mga ito at hindi rin nagkakaroon ng hawaan lalo na at sama-samang nananatili sa iisang lugar. Sa New Bagong Silangan Evacuation Center, pwedeng magpakonsulta sa doktor at i-claim ang gamot na nireseta sa kanila.
Actually po, yung doxycycline for leptos po. Then yung for fever naman, ganyan. So, meron din silang pang may mga naka-preposition naman na goods po na May mga naka-preposition naman per dito po sa may mga gamot din, may mga naka-allotted naman dyan. Tiniyak rin mismo ng Quezon City Local Government Unit na nananatiling bukas ang kanilang mga health center. Nakalagay naman sa kanilang website ang listahan ng mga pagamutan kung saan po pwedeng magpakonsulta ang mga residente kahit pa sa gitna ng masamang panahon. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Sa iba pang balita, ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa nangyaring pamamaril ng isang estudyante sa loob ng junior high school campus ng Ateneo de Zamboanga University kahapon. Kaugnay nito, bumuo na ng Special Investigation Task Group o SITG ang PNP Police Region 9 na siyang tututok sa investigasyon sa kaso. May hatol na balita si Alan Manansala. Nagpaabot na ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga biktima ng nangyaring pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University kahapon. 2 estudyante ang nasawi sa insidente na kagagawa ng kapwa nila mag-aaral sa universidad. Nakisimpatya rin ang Pangulo sa buong Ateneo de Zamboanga University dahil sa trahedya na ani ay hindi dapat nangyari. Sa opisyal na pahayag ng Office of the President na binasa kahapon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi ng Pangulo na makikipagtulungan ang pamahalaan sa mga paaralan at komunidad para maprotektahan ang mga mag-aaral at masigurong maipagpapatuloy nila ang kanilang mga pag-aaral. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. We will work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Samantala, bumuo na ang PNP Police Regional Office 9 ng Special Investigation Task Group o SITG na siyang tututok sa investigasyon sa kaso. Sa ngayon ay nagsimula ng mangalap ng mga ebidensya ang mga otoridad upang malaman ang buong pangyayari. Ayon kay PNP Pro 9 spokesperson Police Major Sheila May Chang, kabilang umano sa sinusuri at iniimbestigahan ang gadgets na gamit ng batang shooter. Sinasabing isang task mula umano sa isang video game ang hinihinalang nag-udyok sa estudyante na gawin ang krimen. Sir, isa po to sa iniimbestigahan po natin, sir. Ma-check po yung mga gadgets na gamit ng bata kung meron po kaming mahahanap na mga information na makakatulong sa aming investigasyon po. Tinitingnan din ng PNP kung paano nakapasok sa loob ng campus ang baril na ginamit ng batang shooter at kung may iba pang taong dapat managot. So isa po yan sa investigahan natin kung nagkaroon po ba ng lapses sa security implementation ng security protocol ng eskwelahan at kung nagkaroon man po ng lapses, syempre titingnan po natin kung sino po yung i-hold accountable natin. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa pamunuan ng Ateneo de Zamboanga at sa iba pang kaukulang ahensya kaugnay ng seguridad sa paaralan. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hinimok ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang publiko na wag nang i-repost ang mga video online ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang CICC sa Meta para ma-take down ang naturang video. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Matapos bulabugin kahapon ng sunod-sunod na putok ng baril ang Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 mag-aaral at ikinasugat
nang hindi bababa sa 9 na iba pa. Inihahanda na ng Department of Social Welfare and Development ang psychosocial support para sa mga biktima at apektadong school community. Nakaabang na ang mga social worker at counselor ng DSWD sa Zamboanga para agarang makapagbigay ng mental wellness first aid at iba pang suporta maging sa posibilidad na sanhi ng insidente. Importante muna victims first. Kaya nga yung psychosocial intervention, yun muna ang pinagtutuunan namin ng pansin. Pangalawa, doon sa nakita namin sa Tacloban, maraming risk factors involved to try to make sense of what happened. Meron ba, inaanalisa natin yung family issues kung meron? Kung meron. Pangalawa, tinitignan natin yung community issues kung meron inside the school. Pangatlo, yung mismong individual ba merong mga red flags na pinamalas this past couple of days. And pang-apat, meron bang mga external factors like doon sa Tacloban na meron lumabas na anggulo yung nihilistic extremist violence kung saan ginugroom sila online to be violent, to show acts of violence. So it's too premature. Basta ang importante, those are the 4 aspects that we will look at. Iniulat din ng Department of Health na magde-deploy ito ng mental health at psychosocial support teams kasama ang iba pang health professionals para tumulong sa mga mag-aaral at iba pang apektado ng insidente. Kabilang din sa inihahandang tulong ang assistance para sa medical expenses ng mga biktima. Samantala, nananawagan naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko na wag nang i-repost o bigyan ng karagdagang atensyon ng mga video sa mga ganitong uri ng karahasan. Nakikipag-ugnayan na rin ho kami sa Meta at ibang social media platforms para sa agarang pag-take down nito upang hindi na ho ito patuloy na kumalat at magdulot ng sakit at panik sa publiko or magamit sa pag-iimpluwensya pa ho ng iba. Hinimok din ng CICC ang mga magulang na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak na aktibo sa social media, gaming platforms, messaging platform, lalong-lalo na ang mga minor de edad. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng CICC sa mga kinauukulang ahensya at stakeholders upang subaybayan ang online activities kaugnay ng insidente at nang makapagpatupad sila ng karampatang hakbang. Nia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Sa kaugnay pa rin na balita, maging ang Department of Education ay umaapela sa publiko at mga miyembro ng media na wag nang i-share ang video at mga larawan ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Pakiusap ng DepEd, ikonsidera at irespeto ang privacy at dignidad ng mga pamilya, estudyante at school personnel na naapektuhan ng trahedya. Ayon sa ahensya, ang pagkalat ng naturang video at mga larawan ay maaaring magdulot lamang ng ibayong trauma at distress sa mga taong nadamay sa insidente. Pakiusap ng DepEd sa publiko, iwasan ang pagpapakalat ng anumang mga espekulasyon at hayaan na ang mga otoridad na magsagawa ng investigasyon. Hataw Balita Ngayon! Kumpirmado ang issued firearms ng Bureau of Customs ang isa sa armas na ginamit ng estudyante sa pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University kahapon ng umaga. Ayon kay BOC, Deputy Commissioner for the Enforcement Group, Nolasco Bathan, kasama sa iimbestigahan ang tatay ng shooter dahil sa hindi maayos na pagtatago ng kanyang armas. Si Leia Ilagan, humahataw. Pag-aari ng Bureau of Customs ang Glock firearm na isa sa ginamit na armas sa pamamaril ng isang estudyante sa loob ng eskwelahan sa Ateneo de Zamboanga University kahapon ng umaga. Ito ang kinumpirma ni BOC Deputy Commissioner for the Enforcement Group Nolasco Batan. Ayon kay Deputy Commissioner Batan, tauhan nila ang tatay ng shooter na nakatalagang hepe ng Customs Police sa Port of Zamboanga. Yung baril na nagamit ay kinoconfirm ko na BOC issued firearm yun. Yung Glock. Yung isa ay personal firearm niya pero license siya as per certification from the Firearms and Explosives Office ng PNP. Sinabi pa ng opisyal, personal naman ani ang pag-aari ng kanilang tauhan ang isa pa sa baril na ginamit sa krimen. Kaugnay nito,
Inalis na rin sa pwesto ang tatay ng shooter habang sumasailalim sa administrative investigation. Nais matukoy ng BOC kung paano napunta sa kamay ng anak nito ang kanyang service firearms. Bago natin bigyan ng acknowledgement receipt at saka letter order, talagang binibriefing natin. Hindi tayo basta-basta nagbibigay o nag-i-issue ng firearm without proper education to these people. Saka considering na uniform service din sila dito sa Bureau of Customs, so may proper training naman ang mga ito. Kahapon, namaril ang grade 9 student sa Ateneo de Zamboanga University sa loob ng eskwelahan kung saan 2 estudyante ang namatay at 1 ang sugatan. Ang naturang pamamaril, ini-livestream pa ng shooter. Sinabi ni DI Elder Secretary John Vic Remulla na tumalon ang bata mula sa ika-5 palapag ng gusali matapos na isagawa ang krimen. Inaalam pa ng pulisya kung saan nag-ugat ang pamamaril ng estudyante. Leia Ilagan, humahataw sa balita. Ngayon, matapos ang nangyaring pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University, naka-heightened alert ngayon ang 3 campuses ng Ateneo de Davao University kung saan ipatutupad ang mahigpit na seguridad. Sa post ng universidad kagabi, kabilang sa mga gagawing paghihigpit ang mas pinaigting na bag at metal detector checks sa lahat ng kanilang entry points. Gayun din ang dagdag na mga security personnel at patuloy na ugnayan sa Davao City Police para sa karagdagang police visibility sa lahat ng kanilang campus. Dahil dito asanaan nila ang mahabang pila sa mga gate kaya't mainam na planuhin ang oras ng pagpasok. Umaasa ang pamunuan ng universidad na maunawaan ng lahat ang paghigpit na kanilang ipatutupad. Hataw Balita ngayon! Hindi nagustuhan ng grupo ng mga guro ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kahapon na tila paninisi sa mga teacher hinggil sa nangyayaring karahasan ngayon sa mga paaralan sa bansa. Sa press conference kahapon, nabanggit ni Yusek Castro na may mga pagkakataon niya na mismong ang mga guro pa ang kung minsan ay nagtuturo sa mga estudyante ng kawalang galang sa mga nakatatanda. Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan, hindi lamang ng kanilang mga magulang kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Para sa Alliance of Concerned Teachers o ACT, nakakainsulto ang ganitong pahayag ng tila pagpapasa ng sisi sa mga guro sa mga nangyayaring karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Giit na mga ito, kapwa-biktima rin ang mga guro sa mga karahasan kung saan sa loob ng maraming dekada ay marami na silang hirap na naranasan, kabilang na tambak na trabaho at kawalan ng sapat na suporta mula sa gobyerno. Ayon sa grupo, kung talagang seryoso ang Marcos administration na lutasin ang problemang ito sa lipunan, dapat nitong isulong ang respeto at accountability at itigil na ang paninisi ng mga problema sa mga guro. Samantala, sa uling bahagi ng mensahe kahapon ni Yusek Castro, sinabi rin ito na sana ay maiwasan na ang pagpapalaganap sa social media ng mga pagbabanta, lalo na kung ito ay nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin sa lahat, magsilbing aral po sana ito
Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Muling nakansela ang nakatakdasa ng pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw ng Miyerkules, August 19. Yan ay dahil pa rin sa nararanasang masamang lagay ng panahon na nagdudulot ng mga pagulan at pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila. Ito na ang ikalawang beses na nakansela ang impeachment trial ngayong linggo. Nauna na rin inanunsyo ng Malacanang ang pagpapatupad ng work from home setup sa mga kawani ng pamahalaan ngayong araw, maliban na ang mga nasa frontline services. Hataw Balita ngayon! Nagtakda ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 na isang pagdinig at oral arguments kaugnay ng kasong grave threats na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. May hataw na balita si Dante Amento. Walang arrest warrant na inilabas ang hukuman kaugnay sa kasong grave threats na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sa halip nagtakda ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ng hearing at oral arguments sa darating na August 20 upang dinggin ang kaso laban sa Vice Presidente. Ang kautusang ito ay tugon sa mga inihaing musyon ng kampo ng Vice Presidente at ng prosekusyon. Iginiit ng panig ng pangalawang Pangulo na ang pagpapatuloy ng kriminal na pag-uusig sa isang nakaupong Vice Presidente ay magdudulot ng seryoso at mapanganib na resulta. Binigyang diin din ng kanyang kampo na siya ay isang impeachable officer sa ilalim ng konstitusyon. Dahil dito, kabilang sa hiniling ni VP Duterte ay ipagpaliban ang paglalabas ng arrest warrant at magsagawa ng oral arguments tungkol sa usapin. Nauna nang nagsumite ng kontra-argumento ang prosekusyon noong August 17 laban sa mga hiling ni VP Sara. Dahil sa mga magkasalungat na musyon, minabuti ng korte na itakda ang pagdinig. Pinadalhan na ng kopya ng kautusan ang Department of Justice at ang National Bureau of Investigation. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Kinumpirma ng Office of the President na kinansela na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang nakatakdang biyahe sa Japan. Sa kopya ng dokumentong ibinahagi ng Office of the President, makikitang kinansela na ng OBP ang foreign travel ng Vice Presidente na nakaschedule sana ngayong August 19 hanggang August 24. Sa pahayag ni VP Duterte, sinabi nito na nagbago na ang kanyang plano at ang updated information nito ay naipagbigay alam na rin sa Office of the President. Sa statement, nakasaad rin na nais paalalahanan ni VP Duterte ang tanggapan ng Pangulo na ang patuloy na paglalathala o pagsasapubliko ng kanyang schedule ay isang seryosong concern kung saan nakokompromiso ang kanyang personal security at nag-expose sa kanya sa panganib. Nauna nang kinumpirma kahapon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Malacanang Press Corps na nag-request ng Travel Authority ang OBP na inisyu noong August 17 at kinansila kahapon August 18. Hataw Balita Ngayon! Hinamo ni Vice President Sara Duterte ang Office of the President na i-disclose o isa publiko ang travel authority ng lahat ng mga government official, pati na ang nagagastos na pondo para dito. Inilabas ng Vice Presidente ang naturang statement kasunod na naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung saan sinabi ng Palace official na bilang isang public servant si VP Sara, dapat anyang malaman ng mga Pilipino ang mga pagbiyahe sa abroad ng Vice Presidente kung saan umaabot umano sa 7 million pesos ang naka-allocate na budget para sa security at staff services tuwing bibiyahe si VP Duterte. Sa official statement ng Vice Presidente, binigyan din ito na ang transparency at accountability ay dapat na mag-apply sa lahat ng tanggapan na nangangasiwa sa pondo ng gobyerno. Kaya't siguradong ma-appreciate anyan ng publiko kung ilalabas ang buong impormasyon ng travel expenses na ginagastos ng mga opisyal at ahensya ng pamahalaan, lalo na't
pera ng taong bayan ang ginagamit sa ganitong mga biyahe. Hataw Balita ngayon. Extended muli ang medical leave ni Senator Loren Legarda na nagsimula noong August 3 para naman sa Office of the Ombudsman. Kahina-hinala na ang pagliban ng senadora sa gitna ng kinaharap nitong kaso. May humahataw na balita si Jed Neresina. 3 linggo nang hindi nakikita sa Senado si Senator Loren Legarda. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., muling nagbigay ng formal na abiso sa kanyang tanggapan ng opisina ni Senator Legarda, kung saan in-extend ng mambabatas ang kanyang medical leave hanggang ngayong araw, August 19. Base sa impormasyon, nagsimula ang medical leave ng senadora noong August 3 na dapat sana ay hanggang August 12 lamang. Pero para sa Office of the Ombudsman, kahina-hinalaan nila ang extension ng medical leave ng mambabatas. Si Senator Loren Legarda is on her, I believe, 3rd or 4th extension of her travel authority for medical reasons, which we have begun to find quite suspicious already. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, kailangan na nila itong bigyang pansin dahil may kasalukuyang kinahaharap na kaso si Senator Legarda. So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. So, of course, these are things that we have to know, no? Dahil nasa France umano ang senadora kasama ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, hindi inaalis ngayon ng ombudsman ang posibilidad na may nilalakad o inaayos ang mga ito. Possible na nag-seek ng asylum, however, the only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. No? Yun lang po yung pwedeng gawing rason ni Senator Loren Legarda at Congressman Leon Leviste doon sa France kung gusto niyang kumuha ng asylum. Dagdag ni Assistant Ombudsman Clavano, tinitingnan nila sa ngayon ang posibilidad na kanselahin ang passport ng mag-ina sakaling magtagal pa sila sa abroad. Bilang tugon, muling binigyang diin ni Senator Legarda na ang kanyang pagpa-file ng medical leave ay alinsunod sa mga patakaran at polisiya ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi niya na hindi niya hahayaang yurakan ang kanyang malinis na record sa public service ng mga paratang na walang basihan. Tiwalaan niya siya na sa oras na lumabas ang buong katotohanan, mapatutunayang wala silang kasalanan. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Handang harapin ng kampo ni Marikina Congressman Marcy Teodoro ang kasong acts of lasciviousness at sexual assault na isinampa ng Department of Justice laban sa kongresista. Nagugat ang kaso sa reklamong inihain ng dating close-in security ni Congressman Teodoro. Nauna nang itinanggi ni Congressman Marcy ang mga paratang at tinawag na malisyoso ang mga akusasyon. Sa pahayag ni Attorney Alma Malyonga, ang abogado ni Representative Teodoro, iginit nito na inosente si Congressman Marcy at handa nitong harapin ang buong legal na proseso upang lumabas ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Muli rin itong iginiit na inosente ang kanyang kliyente. Ayon pa kay Attorney Malyonga, tinatanggap ni Congressman Marcy ang oportunidad na litisin ang reklamo laban sa kanya at naniniwalang magpapatuloy lamang ang mga paninira at kawalan ng katiyakan kung hindi mapatutunayan na ito ay pawang mga kasinungalingan lamang. Samantala, nagpahayag naman ng suporta sa kanyang asawa, si Marikina City Mayor Maan Teodoro. Sa post ng alkalde, sinabi nito na humupa na ang baha sa Marikina, subalit umaagos pa rin niya ang kasinungalingan at mga paninira. Sa kabila nito, tiniyak niyang magkasama nilang ipaglalaban ang katotohanan. Global News. Walang magaganap na pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
Sa kanyang Truth Social account, sinabi rin ni US President Donald Trump na mananatili ang ipinatutupad nilang naval blockade sa Iranian ports. Gayunman bukas anya ang Strait of Hormuz. Sinabi naman ng Iran na mananatiling sarado ang rutang pandagat hanggat hindi tinutupad ng US ang mga tuntunin o terms para sa isang pansamantalang kasunduan. Bunsod ng tila lumalabong pag-asa na magkaroon ng resolusyon ang sigalot ng dalawang bansa. Umabot na sa pinakamataas na antas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado mula noong Hulyo. Hataw Balita ngayon. Tinukoy na ni United States President Donald Trump ang Strait of Hormuz bilang bagong teritoryo ng Estados Unidos. Sa post ni President Trump sa kanyang Truth Social account, makikita ang ginawang pagbilog nito sa naturang waterway na nasa pagitan ng Persian Gulf and the Gulf of Oman at tinutukoy ito bilang bagong teritoryo ng US nang walang karagdagang konteksto. Tinawag naman delusion ng Iranian Deputy Foreign Minister Qasim Garibabadi ang mapa ni Trump. Inilarawan din niya ang American President bilang isang deluded man. Nagbanta pa ang Iranian official na itatama nila ang ilusyong ito. Hataw Balita ngayon. Tuloy ang suporta ng United Kingdom sa Ukraine. Itong tiniyak ni Prime Minister Andy Burnham sa kabila ng banta ng Moscow matapos makumpirmang British-made ang mga drone na ginamit ng Ukraine sa pag-atake sa Russia. Sinabi ni PM Burnham na sinusuportahan nila ang Kyiv upang maipagtanggol nito ang kanilang sarili gaya ng naipangako nila sa simula pa lang ng giyera. This is the UK doing what it has long said it would do, which is to support Ukraine 100% against this illegal war led by Vladimir Putin. We are providing support so that Ukraine can defend itself, and that's been the British position all the way through this conflict by previous Prime Ministers. It remains the case with me. We are not fair weather friends. We will be there in Ukraine's hour of need, and that won't change. Inakusahan ng Embahada ng Russia sa UK ang Britain na sadyang pinalalala ang krisis. Nagbabala rin ito na ang mas malalim na pakikialam ay may katumbas na matinding kabayaran. Patuloy po kayong umantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Paiigtingin ng Land Transportation Office o LTO ang kampanya laban sa improvised at peking plaka simula September 1. Ito ay sa gitna ng laganap na pagbebenta at paggamit ng peke o replica plates kung saan kinokopya ang eksaktong itsura, kulay at maging QR code ng official LTO license plates. Paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacalinaw. Maaring gamitin ang mga ito para itago ang pagkakakilanlan ng sasakyan at maiwasan ang pagkahuli. Bunsod nito, naglabas si Asek Lacalinaw ng memo kaugnay ng pagbabawal sa lahat ng improvised plates na ginagaya ang plaka ng gobyerno. So starting September 1, hulihan po tayo nationwide. Okay? Kapag wala po kayong authorization to use improvised plate, i-impound ko po mga kotse ninyo. Pero kung kayo po ay merong authorization to use improvised plate at bumili kayo dun sa online na nakikita natin na ginagaya ang plaka ng LTO, kukumpiskahin namin yung plaka nyong yon na peke. Kaugnay nito, sinabi rin ng ahensya na hindi na nila tatanggapin ang mga lumang LTO authorization na ginawa pa ilang taon na ang nakakalipas. Nilinaw rin ng LTO na ipagbabawal na ang mga tinatawag na vanity plates at special plates na ina-apply para sa mga bagong sasakyan. Nagbabala naman si Asek Lacanilaw sa mga gumagamit at mga nagbebenta ng peking plaka, kabilang na ang mga online seller. Although limited ang tao namin sa LTO,
humingi kami ng tulong sa Philippine National Police, Cybercrime Group, CIDG, sa NBI para ma-operate itong mga taong to na gumagawa ng illegal na pamimeke ng plaka at conduction sticker. Bawal po yun. Hataw Balita ngayon. Agad na inalis sa kanilang pwesto ang 3 empleyado ng Land Transportation Office o LTO matapos masangkot sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko. Kabilang dito ang isang tauhan sa Cebu na nakabangga ng siklista habang nagmamaneho ng patrol car na hindi man lang huminto upang tulungan ang biktima. Tinanggal din sa pwesto ang isang empleyado sa Region 2 na nag-counterflow kahit walang emergency. Habang isa pang empleyado ng ahensya sa Antipolo na nasangkot sa drunk driving at hit and run ang inalis na rin sa posisyon. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, bukod sa pagkakatanggal sa trabaho ay pinakakasuhan din ng administratibo ang nakainom umanong driver. Papatawan din anya ito ng perpetual revocation o lifetime ban sa kanilang driver's license. So, mahigpit po yung panawagan namin. At sa mga ibang empleyado namin din sa LTO, kung hindi nyo kayang sumunod dun sa pamantayan po ngayon, lumabas na lang kayo sa LTO. Kasi hindi tayo magkakasundo. Kahit na anong pwesto ninyo, talagang sisipakin ko kayo. Hataw Balita ngayon. Naaresto ng mga otoridad sa Iloilo City ang isang babaeng umano'y nagpapatakbo ng Paragon Visa Consultancy na sangkot sa kasong syndicated illegal recruitment at staffa. Modus umano ng suspect na kilalanin o kinikikilan si Julie Pearl Robejas na manghikayat at maningil sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa New Zealand. Batay sa salaysay ng mga nagrereklamo, nagre-recruit umano si Robejas na mga aplikanteng naghahanap ng trabaho sa New Zealand at nangangako ng employment. Kapalit ang processing fee na umaabot ng nasa 100 hanggang 300,000 pesos. Sa mga aplikante na walang pambayad, inire-refer pa umano ni Robejas ang mga ito sa mga loan agent upang umutang ng kinakailangang halaga para sa recruitment. Subalit pagdating sa New Zealand, walang nadat ng trabaho ang mga naloko na suspect. Sa ngayon ay nahaharap na ang suspect sa patong-patong na mga kaso at nasa kustodiya na ng mga otoridad. Hataw Balita ngayon. Matagumpay na nailigtas ng Department of Migrant Workers National Capital Region ang 68 OFW applicants mula sa isang unsafe at inhuman accommodation facility sa Parañaque City. Ipinasara din ng ahensya ang naturang pasilidad sa Barangay San Antonio, Parañaque City. Ayon sa DMW, naisagawa nila ang operasyon sa tulong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ng OFW Hospital. Ang pasilidad ay pinamamahalaan umano ng ATC Human Resource Inc. at Rock Solid Manpower and Consultancy Inc. na parehong lisensyadong recruitment agencies. Bukod sa unsafe at inhuman accommodation facilities, makakasuhan din ang 2 recruitment agency sa pagkumpiska ng mga pasaporte ng mga aplikante at pamemeke o papamamalsipika ng mga dokumento. Nasa pangangalaga na ng OWA ang mga nasagip na OFW applicants at isa sa ilalim sa individual statement taking at welfare assessment. Weather News. 3 bagyo ang patuloy na binabantayan ngayon ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa sa mga ito ang bagyong Neneng na inaasahang hahatak sa habagat at patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. At para sa iba pang detalye, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
Magandang umaga po sa ating lahat. Update muna tayo dito sa ating binabantayang bagyong na si Neneng mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Ang Pag-asa ay may minomonitor na 3 bagyo. Lahat ito ay Tropical Depression category sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Umpisahan natin dito sa bagyong si Neneng na nasa loob ng ating PAR. Huling namataan sa lahing 675 kilometers east ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa mga bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, upisahan natin nandito sa may West Philippine Sea. Huling namataan sa lahing 670 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Patuloy ito kumikilos palayo ng ating bansa patungo dito sa southern mainland China. Kaya wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, yung bagyo naman na nasa east ng ating bansa, huling namataan sa lahing 3,090 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mataas pa po yung uncertainty na itong bagyong ito, pero inaasahan natin dahil sa bagyong ito, next week, magkakaroon muli tayo ng enhancement ng southwest monsoon na magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So yun po, para sa ating mga kababayan, tutok tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa, lalo na sa development netong 3 bagyong ito. Yung southwest monsoon natin patuloy na umiiral dito sa may Luzon at western section ng Visayas. Dulot nito, asahan natin buong Luzon pa rin at dito sa may Aklan at Antique ang makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Sa nalalaming bahagi naman ng Visayas, pati na rin sa buong Mindanao, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para sa ating forecast track natin sa bagyong si Neneng, nakikita natin wala po itong magiging direktang epekto sa anong parte ng ating bansa at patuloy na kumikilos patungo ng Taiwan kung saan magla-landfall ito by Friday dito. Para naman sa ulan na dala ng habagat, inaasahan pa rin natin malalakas na pag-ulan ang maitatala natin sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. Dito naman po sa mga color yellow natin, inaasahan pa rin naman natin yung significant rainfall at pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil ilang linggo na rin tayo nakakaranas ng mga pag-ulan kaya mataas na yung tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa dahil saturated na ang ating mga kulupan or hindi na po nakakasipsip ng tubig. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan at ugaliin natin makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan natin gawin. Bukas naman, inaasahan natin malilesen na yung mga pag-ulan dulot ng habagat. Inaasahan pa rin naman natin yung mga significant rainfall dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng heavy rainfall warning at inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng pag-ulan. Red warning tayo dito sa may Bataan sa portions ng Zambales, Cavite at Batangas. Orange naman sa portions ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Bulacan. Yellow dito sa Metro Manila, Rizal, portions ng Nueva Ecija, Batangas, Quezon, Tarlac, Pampanga at Bulacan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, lalo na po yung papasok po ngayong umaga. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist, Chanel Dominguez. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Sports News. Pangungunahan ni na double Olympic gold medalist Carlos Yulo at kanyang kapatid na si Carl Eldril Yulo ang Philippine Gymnastics team sa 20th ASEAN Games sa Nagoya, Japan. Magkakasama muli ang magkapatid na Yulo matapos ang kanilang paglahok sa 2026 ASEAN Gymnastics Championship. Ito na ang kalawang ASEAN Games ni Carlos Yulo matapos ang kanyang debut sa Jakarta noong 2018. Sa announcement ng Philippine Olympic Committee o POC, pasok sa opisyal na roster ng men's artistic gymnastics sina Juancho Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary
Cortins Nunez. Samantala ang women's team naman ay binubuo ng Paris Olympian na si Levi Rubibiar kasama sina Kylie Kiabme, Chiara Don Andrew, Lauren Supnet at Hailey Garcia. Sa rhythmic gymnastics, kakatawanin ang Pilipinas nina Brianna Labadan at Jasmine Altea Ramilo. At sa trampoline events, sasabak si Jerry Ilano Jr. para sa men's at si Luvicar Janine Padilla para sa women's. Gaganapin ang mga gymnastics events sa Nippon Gaishi Hall sa Nagoya, Japan sa susunod na buwan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng awit 119:18 na nagsasabi, "Idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautusan." Dahil may pagkakataon pa pong bumate, binabati po natin ang lahat ng ating mga viewers sa social media, anumang pong platform. Salamat po sa Diyos, salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Yung mga nanonood na nakikinig sa sasakyan. Ay oo, yung kausap ko kamakailan lang, si Arlan Libed at ang kanya daw apo si Amber. Lagi daw silang nanonood. Pati yung may karinderya dyan sa tabi-tabi, si Gilbert Palan. Ay, shout out sa inyo, good morning. At sa lahat po ng nanonood sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat. Parang gusto mong sabihin, masarap ang lugaw ngayon. Ay, oo. Okay. At syempre, sa lahat ng mga kababayan natin na patuloy na sumusubaybay sa abroad naman, maraming salamat po. Nagpapaabot ng kanilang pangungumusta at pagpapasalamat. Sila daw po ay palaging nanonood sa atin sa Hataw Balita at sa iba pang mga programa dito po sa UNTV. I'd like to take this opportunity. Babatiin ko pala si Ate Arlene ng belated Happy Sabbath. Ate Arlene Pasok. Belated Happy Sabbath anniversary po kay Ate Arlene. Thank you very much kay Joan Nano, ang ating EP with Sarah. Get well soon kay Sarah. And of course, thank you very much kay Ron. Maraming salamat, Ron. And of course, kay Joby Waghubito. Maraming salamat. Si JC at sa inyong lahat dyan sa control. At IT Department, maraming salamat. Opo, at muli ang ating paalala sa ating mga kasambahay. Ilang araw po na ating susuungin pa rin ang mga pagulan. Kaya kaingat po tayo. Kailangan pa po nating magtrabaho kaya umiwas po tayo sa sakit. Hindi naman po makababawas kung tayo ay magdodoble ingat, magsuot ang bota kung tayo lulusong sa baha at kung napilitang lumusong agad po tayong maghugas ng tubig ng may sabon. At kung kailangan uminom ng gamot na kinakailangan, wag na po nating patagalin. Maraming umaasa sa atin kaya lagi po tayong mag-iingat. Lalo na mga bata, wag niyo pong gawing resort yung tubig baha. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-19 sa buwan ng Agosto taong 2026. Ako po si Bernard Dadis. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Stand by po, susunod na ang serbisyong MCGI sa Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.